Kaya pala, ang 7 taon ng pag-ibig ay mabibili ng 10 milyong piso. Lola, tama ka. Ang pag-ibig ng mga lalaki ay may limitasyon sa oras. Dapat mabuhay ang mga babae para sa kanilang sarili. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na ang iyong mabuting intensyon. Violet Taxi, simula ngayon, maaari ka nang maging sarili mo. Ginoong Lin, mahina na ang iyong katawan simula pagkabata. Sa iyong katawan na napakaselan ngayon, ang pinakamasama mong magagawa ay magpuyat at uminom ng labis. Kung gusto mong mabuhay pa ng ilang taon, hindi ka maaaring maging ganyan. Ininom ko naman ang gamot na inireseta mo dati. Palagi naman akong maayos. Sino ang mag-aakalang magiging ganito ako pagkatapos lang ng ilang buwan? Gamot, ang ibig mong sabihin ay, ang gamot na hiniling ni Binibining Zai? Hindi ba't sa akin niya at ano ang kinalaman niya doon? Ito ay dahil si Binibining Zai ay kumonsulta sa maraming tao at sumakay ng di mabilang na mga flight para hilingin sa master ng Chinese medicine ang pampalusog na decoction sa mga taong ito. Ito ang gamot na inihanda ni Binibining Zai para sa iyo. Tinitingnan niya ang bote ng gamot ng maraming oras araw-araw. Kapag handa na ang gamot, sinubukan niya ang lahat ng paraan para kumbinsihin kang inumin ito. Sinasabi ko ang totoo, sa mga taong ito, bumubuti ang iyong katawan. Lahat ng ito ay salamat kay Binibining Zai. Antonio, inumin mo habang mainit pa. Mapait at mabaho. Maaari mo bang itigil ang pagbibigay sa akin ng ganito para inumin araw-araw? Antonio, nilagyan ko na iyan ng licorice at pulot. Hindi na iyan mapait. Subukan mo. Violetax, papuntahin mo siya. Nalaman ko sa katulong na, kahapon ay umalis siya, na may dalang malaking bag. Ano? Talaga bang naglakas loob kang lumipa? CJ, tingnan natin kung gaano katagal siya makakatagal ngayon. Magandang umaga, Kuya Lin. Magandang umaga, Dr. Wang. Magandang umaga. Naglaro kami kagabi hanggang gabi at natulog sa bahay mo. Uy, nasaan si Violet Taxi? Wala siya dito ngayon. Talaga siyang umalis. Naglakas loob siya. Pinalaki ko siya sa loob ng 7 taon. Siguro, nagtatago lang siya ngayon sa kung saan. Nagmamakaawa na magkabalikan kami. Siguro, gusto lang ni Binibining Zai na lumabas at mag-relax. Bakit hindi mo siya i-text? Kuya Lin, ay wechat mo siya. Kung makita mo si Violetax, dapat siyang bumalik. Nasaan man siya. Mauna na ako. Ay text mo siya. CJ, sa pagkakataong ito, bibigyan ko siya ng paraan para makabalik. Nasaan ka? Bumalik ka at magluto. Mabuti. Na-cash out na rin ang tseke. Kuya Lin. Hindi naman talaga siya. Hihiwalay sa'yo, di ba? Naglakas loob siya. Tatawagan ko siya ngayon at papabalikin para magpaliwanag. Huwag, 7 taon na kayong magkasama. Wala ka man lang number niya. Bakit ko kailangan i-save ang number niya? Palagi siyang nasa paligid ko. Hindi siya makakalayo. Ako, dalhin mo ang telepono mo. Paumanhin, ang teleponong tinatawagan mo ay patay. Naglakas loob kang patayin ang telepono. CJ, Violet Taxi. Akala mo ba talaga, hindi kita kayang iwan? Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal ngayon. Sa oras na yon, huwag kang iyak at magmamakaawa na patawarin kita. Gusto mo bang tumawag ulit? Labindalawang linggo na ang sanggol. Undost abortion na lang ang pwedeng gawin. Violeta, napag-isipan mo na ba talaga ito ng mabuti? Oh, mas mabuti kung kausapin mo ng maayos si Antonio Lin. Hindi na kailangan. Ang sanggol ay hindi pwedeng gawing panukli. Hindi ito dapat maging kasangkapan para sa kompromiso. Sa totoo lang, pwede mo siyang ipanganak. Kaya kami, hindi na magiging malinaw. Dahil kailangan naming maghiwalay. Maghiwalay na ng malinis. Natatakot talaga ako na pagsisihan mo ito. Sa huli, anak mo ito. Simulan na natin. Patawad. Dahil hindi ka, mabibigyan ni Mama ng masayang tahanan. Mas gugustuhin ko pa, hindi ka na lang dumating sa mundong ito. Ay, magkaklase tayo noong high school. Nasaksihan ko ang buong proseso ng pagmamahalan ni. Hindi ko inakala na ganito ang magiging wakas. Pero, tingnan mo kung gaano siya ka-in love sa'yo dati. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang gago? Huwag na. Tapos na. Kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon? Amanda, sa totoo lang, gusto kong bumalik at mag-aral ng fashion design kasama ang lola. Alam mo,
Palaging gusto ng lola ko na ako ang magmana ng Queen Clothing brand na pinaghirapan niyang itatag. Pero pagkatapos, pinilit kong umalis. Sinira ko ang puso ng lola ko. Hindi ko na siya kayang harapin ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Hindi ko ito pwedeng iwan. Ay, ito, may irerekomenda ako sa iyo, ang pinsan ko. Siya rin ang paboritong estudyante ni Lola Jai, si Mateo San. Siya ngayon, ang pinakamalaking bituin sa industriya ng entertainment. Mateo Son, ang pangunahing pambansang bituin. Nanalo ng 100 Flowers Award para sa Best Actor sa edad na 16 na. Ang pangarap ng 900 milyong babae. Batiin natin si Mateo Son, muling nanalo ng titulong Best Actor pagkatapos ng 6 na taon. Ang Mateo natin ay napakataas at gwapo na may mahusay na kakayahan sa pag-arte. Susunod, ibibigay natin ang Best Actress Award. Mayroong 6 na finalist sa kabuuan. Hoy, sabi mo salamat. Sige, malapit na ako dyan. Ang susunod na panayam ay tulungan mo akong i-promote. May mahalaga akong gagawin. Kailangan kong umalis. Tulungan mo akong kunin ito. Sige. Sinabi ko sa kanya na magkita tayo sa Stylium Studio sa Lijing Building ng alas 3 ng hapon. Pero isa siyang malaking bituin. Paano kung may kumuha ng litrato mo? Huwag kang mag-alala, iyon ang dressing room na espesyal na inihanda para sa mga bituin na dumalo sa event. Napakaganda ng seguridad nito, talagang walang palya. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Amanda, gabi na, aalis na ako. Hoy, anong ginagawa mo? Ngayon na nagpasya akong magsimulang muli. Siyempre, kailangan kong magpaalam sa nakaraan at maging ang tunay kong sarili. Aalis na ako. Halika. Martha Reyes. Martha Reyes, maaari mo bang pirmahan ang pangalan mo para sa akin? Ako lang ang nag-iisa sa mundong ito na karapat dapat kay Antonio Lee. Wow, ito ang malaking bituin, tama. Wow, ito ay isang malaking bituin. Bakit pakiramdam ko, mas maganda siya kaysa kay Martha Reyes? Hayop ka, hintayin mo ako. Violeta Santos, akala mo ba nagbago ang hitsura mo? Titingnan ka pa rin ba ni Antonio Lee? Sinasabi ko sa iyo, siya lang ang akin. Hindi mo siya maaaring nakawin. Hindi ako interesado sa basura. Kung gusto mo, sa iyo na. Huwag kang magkunwari. Talaga bang iniisip mo na sa isang kaway ng iyong daliri, lahat ng lalaki sa mundo, iikot sa iyo, patuloy kang mangarap. Violeta Santos. Mateo San. Paumanhin sa pagdating ng huli. Ayos lang, tamang-tama lang ang oras. Tara na. Ilset. Anong maganda dyan? Ang pinakamahusay na bituin ay kahanga-hanga. Siguro balang araw mawawala ang lahat sa kanya. Antonio Lee. May event ako sa Lijing Building. Maaari mo akong sunduin mamaya. Sige. Ano ang nangyari sa pinakamahalagang bituin? Maaari ba siyang ikumpara sa mayayaman? Profesora, narito ang listahan ng mga nagpatala para sa fashion design competition ngayong taon. Pakitingnan. Hindi pa rin dumarating si Violeta. Propesora, 7 taon na po kayong naghihintay sa kanya. Natatakot po ako na baka hindi na siya bumalik. Alam mo, buong buhay ko ay nahumaling ako sa fashion design. Ang Queen brand, na naglalaman ng mga taon ng aking pagsisikap. Ang layunin ng pagdaraos ng design competition ay makahanap ng mga tao tunay na makapagpapatuloy ng tradisyon. 7 taon na ang lumipas, si Violeta pa rin ang pinakamatalino at pinakamalalim na fashion design genius na nakita ko. Hello, mga hurado. Ang strapless evening gown na nakikita ninyo ngayon ay gawa sa maraming pink na silk satin. At sa tulle, gumamit din ako ng maraming pink na perlas para palamusan. Ang mga pink na perlas ay nakatago sa pagitan ng mga lailayan ng palda. Sumisilip habang naglalakad at umaalingaw. Ang evening gown na ito, hurado, ay puno ng lahat ng aking pinakamabuting hangarin. Para sa mga kabataang babae, umaasa ako na sila ay magniningning. Tulad ng mga perlas. Salamat!
Nagpatala siya sa design competition nang hindi sinasabi sa akin. Napakasaya at kumpiyansa niya. Habang nakatayo sa entablado, ang makita siya ay parang makita ang sarili ko noon. Palagi kong inaasahan na siya ang magiging tagapagmana ko. Siya umalis dahil sa isang lalaki. Pasok. Mateo, hindi ka ba pupunta sa awarding ceremony? Bakit ka narito ngayon? Profesora, tingnan ninyo. Violeta, Lola, umalis ka rito. Umalis ka rito. Ayoko nang makita ka. Lola, Hindi mo ba iiwan ang lahat para sa isang lalaki? Bakit mo ako hinahanap ngayon? Lola. Nagkamali ako. Nabigo ko ang iyong mga inaasahan. Hindi ako nakinig sa iyo. At malupit kitang iniwan. Talagang alam kong nagkamali ako. Pinayuhan kita. Huwag mag-focus sa mga lalaki. Akala mo ba, gusto lang kitang panatilihin? Alam kong, magiging ganito ang resulta ngayon. Anak, bata ka pa. Hindi mahalaga kung maling landas ang tinahak. Ang mahalaga ay makabalik ka sa tamang panahon at tahakit. Ang tamang landas pasulong. Naiintindihan mo ba? Lola, makakaasa ka. Sasali ako sa Queen Fashion Design Competition na ito. Babawin ko ang lahat ng nawala sa akin noon. Mabuti. Ito ang masiglang Violeta Zay. Noon, sige, maghanda ka na. Ilset. Napakaraming tao sa labas ngayon. Wala nang ibang paraan. Kailangan kong sumama sa iyo sa ICC Channel. Ayos lang, nasa harap ang kotse. Tara na. Violet Taxi. Kaya pala hindi kita nakita. Sa loob ng kalahating buwan, lumabas na muling idinisenyo para sa akin. Sino ang lalaking ito? Naglakas loob siyang maghanap ng bagong lalaki. Violet Taxi. Kaya pala napakadal nakipaghiwalay sa akin ngayon. Lumabas na, nakahanap ka ng gwapong lalaki. Paano? Dahil hindi ka na makakaasa sa akin. Bilang iyong pinagkukunan ng kita, nagbabayad ka na para sa ibang lalaki, hindi ba? Ang pagsamba sa pera at pagbabayad para sa ibang lalaki ay walang kinalaman sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na kailangan. Sa pagharap sa hindi matitiis na nakaraan, makakapagsimula ako ng bagong kabanata sa aking buhay. Tara na! Antonio, alam ko ang isang masarap na French restaurant. Sabay tayong pumunta mamaya. Ano ang kakainin? Hindi mo ba sinabi sa akin, noong huli na natatakot ka, na makuhanan ng litrato ng mga paparazzi kapag kumakain sa labas? Kaya hayaan mong ihatid kita sa bahay. Kaarawan, paano? Hindi ka na natatakot. Violet Taxi. Violet Taxi. Limitado ang pasensya ko. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon, at sumama ka sa akin pauwi. Kung hindi, mawawala ako sa iyo ng tuluyan. Antonio Lin, siguro dati, hindi ako naging sapat na malinaw sa aking pagpapahayag. Kaya may ilusyon ka pa rin ngayon. Kaya lilinawin ko ito sa iyo. Minsan at para sa lahat, sinasabi ko sa iyo, makinig kang mabuti. Naghiwalay na tayo. Sana ito na, ang huling pag-uusap natin. Ikaw ang babae ni Antonio Lin, kahit hindi ka na niya mahal. Hindi basta-basta pusa o aso ang pwedeng pumulo ng mga tira ko. Isang hayop na ang iniisip lang ay ang ibabang bahagi ng katawan. Husgahan nila ang iba, batay sa pag-iisip ng mga hayop. Bukod pa rito, narito ang iyong asawa. Wala na tayong anumang relasyon ngayon. Hindi ko lang maintindihan. Hindi ito ang unang beses na nagdala ako ng babae sa bahay. Ano ang pakulo mo ngayon? Bakit kailangan mo pa rin? Tingnan si Marta eh. Sa tingin mo ba, sa tuwid, pinili kong manahimik sa iyo ay dahil sanay na ako sa mga babae, sa iyong yakap. Sinasabi ko sa iyo, nagpapanggap lang ako na hindi ko nakikita. Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Takot ka na iwanan kita. Siguro dati, takot ako. Pero nang saktan mo ako, sa unang pagkakataon, tuluyan na akong nawalan ng pag-asa sa iyo. 7 taon na ang nakalipas. Ikaw ay nakoma ng 7 araw sa ospital para iligtas. Kaya pinili ko, bigyan ka ng 7 pagkakataon. Ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Mula ngayon, mangyaring lumayo ka sa buhay ko. Pasensya na ngayon, napapahiya kita. Paano? Nga pala, naaalala ko noong una kitang nakilala. Ikaw ay isang batang babae na hindi gaanong matangkad. Hindi ko inaasahan na ganoong ka nakalaki ngayon. Sa totoo lang, mula nang una kitang makita, umaasa lang ako na mabilis akong lumaki. Ikaw noon ay kasing init ng mga namumulaklak na rosas na yon at puno ng sigla. Sa hinaharap, poprotektahan kita. Ikaw, Oh, ibig kong sabihin, napili mo na ba ang direksyon ng disenyo para sa kompetisyon na yon? Oo, ako ang magiging modelo mo. Wala namang anunsyo kamakailan. malaking bituin. Gumagawa ako ng mga damit pambabae. Paano ka magiging modelo ko?
Halika, hayaan mong suriin ko para sa'yo. Aha, Sa mga nakaraang taon, karamihan sa mga kalahok na sumasali sa kompetisyon ay nagsusuot ng mga damit pambabae. Bukod sa pagsisikap, sa tela at pananahi, bihira ng may bagong gimmick. Paano kung gumawa ka ng damit panlalaki? Baka makilala ka. tama ka. Pero, paano kita babayaran? Malaking bituin. Estudyante ka ng propesor ko, at kaibigan ng pinsan ko. Paano kita sisingilin? Nga pala, kumuha ang tatay ko ng bagong sastre kamakailan. Gusto kong irekomenda siya sa'yo bilang sastra. Tulungan mo lang akong subukan ng kanyang kakayahan. Baguhan pa lang siya. Maganda ang presyo. Kahit paano, maghahanap din ako ng sastre. Pagkatapos ng disenyo, siya na lang. Nakarating na ako. Ngayon, salamat. Iimbitahan kita sa hapunan sa ibang araw. Malaking bituin. Paalam. Mag-ingat ka sa kotse. Paalam. Ay! Mahal kong Ginoo, ano ang gagawin mo? Bakit sa panahong ito ay wala kang ginagawa? Ang iyong schedule ay nakaplano na para sa susunod na 10 buwan, okay. Bukod pa rito, sinabi mong kumuha ang tatay mo ng bagong sastre. Baka siya ang design director na kinuha ng Sun Group mo mula sa Milan. Ipagpaliban natin ang lahat ng mga biyahe sa hinaharap. Babayaran ng multa sa paglabag sa kontrata. CJ, talagang gumagastos ka ng malaking pera para manligaw ng mga babae. Masaya ako. Magmaneho ka. 41.2 degrees. Isang bagong pinakamataas. Ikaw, kung gusto kong mabuhay ng 2 taon pa, pwede mo itong itigil. Elnan. Nagalit ako sa babaeng yon, si Violet Axie. Ang usapin ninyong dalawa, wala akong karapatang makialam. Nasaan ang first aid kit mo? First aid kit. Doktor ka, doktor ako, tinatanong mo ako. Si Binibining Zai ang naglagay niyan doon dati. Paano ko malalaman? Nakakainis. Umalis ka. Ano ito? Pregnancy test. Naiintindihan ko. Siguro niloloko lang niya ako para balikan ko siya. Hindi ito mukhang peke. Ay, alam ko na, mahal pa rin niya ako. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko siya ng paraan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Kumusta, doktor? Violeta, may lagnat ako. Pumunta ka sa ospital kung may sakit ka. Hindi ako doktor. Ay, Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung kailangan mong itapon ang telepono mo, huwag ang akin. Itapon mo ang sayo. May lagnat ka pa rin. Humiga ka na agad. huwag mo akong pansinin. Ang pagkamatay ko ang gusto niya. Ako, umalis ka rito. Mas mabuti kung humiga ka na. Umalis ka rito. Dahan-dahan, dahan-dahan. Umalis ka. Galit ako sa'yo ngayon. Umalis ka. Magpahinga ka ng maayos. Naalala mo bang uminom ng gamot? Nagwawala na naman. Sa loob ng maraming taon, si Binibining Zai lang ang nakakayanan. Kumusta, Ginang Lin? May nangyari kay Ginoo. Sige. Antonio, pinapanta ako ni Mama para tingnan ka. Nandyan ka ba? Antonio. 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 May tao ba rito? May tao ba rito? Antonio. Violeta. Violeta. Antonio. Antonio. Antonio, gumising ka. Hindi ka dapat Antonio. Antonio. Violeta, ikaw nga talaga, hindi ka nagalit sa akin. Ilset. Basta ligtas ka. Gagawin ko ang lahat. Violeta. 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 Antonio. Antonio. Dali, dali, bumangon ka.
Nasaan si Violet Taxi? Kakatawag ko lang sa kanya. Sabi niya, Iba ang sinasabi, iba ang ibig sabihin. Alam ko na, hindi niya ako kayang iwan. si Violeta Zay, ang babaeng walang hiya na yan. Sinabi niya sa akin na, naghiwalay na kayong dalawa, tayong pamilya Lee, dapat na nating tigilan ng pang-aabuso sa kanya sa hinaharap. Yaya lang siya, sa pamilya Lee, talaga bang iniisip niyang maganda siya? Hindi man lang niya iniisip kung paano siya kumapit sa'yo sa loob ng maraming taon. Siguro nakalimutan niya na, noong huli kang nasa ospital, hindi mo siya mapapaalis, kahit anong gawin mo. Umalis ka, ayoko kitang makita. Hindi ako aalis. Sinabi sa akin ni Dr. Wang na nag-aalala ka na magkaroon ng kidney failure at maging pabigat sa akin. Huwag kang mag-alala, nagawa ko na ang paghahambing para sa'yo. Sabi ng doktor, kwalipikado akong mag-donate ng bato. Violet Taxi. Alam mo ba, ang sinasabi mo? Alam ko, wala akong pakialam. Basta mabuhay ka. Huwag mo nang banggitin ang batok. Kahit pa ikamatay ko, handa ako. Violeta, hindi kita bibigyan. Antonio, handa kang ibigay ang lahat para sa akin. Handa akong gawin ang kahit ano para sa'yo. Violeta, mahal kita. Sayang. Siya ngayon, ayaw na akong makita. Sino ang ayaw makita ka? Hulaan mo. Sino ang nagpapunta sa akin para dalhin ito sa'yo? Si Violet Taxi ang gumawa niyan. Alam ko na, may konsensya pa rin siya. Alam niyang alagaan ang katawan ko. Anong Violet Taxi? Si Martaye ang nagpapunta sa akin para dalhin ito sa'yo nang marinig niyang nasa ospital ka. Ano ang sinabi mo? Bakit ka ganyan ka-excited? Dali, halika, humiga ka. Kung dati ay sumasakit ang ulo mo o nilalagnat ka, mas nag-aalala pa si Violet Taxi kaysa kanino man. Ngayon, hindi man lang siya nagpakita. Mukhang desidido na siyang makipaghiwalay sa'yo. Violet Taxi. Ang tinutukoy mo ba ay, Kaibigan ni Dr. Martin. kilala mo siya? Naman, noong nakaraang buwan, nagpa-induced abortion siya sa departamento ng OBGYN. Pinakiusapan ako ni Dr. na alagaan siya ng ilang araw pa. Buntis si Violet Taxi. Buntis si Violet Taxi. Ano ito? Pregnancy test. Buntis si Violet Taxi. Alam ko. Panigurado, gimmick niya lang yan. Para balikan ko siya. Totoo ang pregnancy test na yan. Talagang buntis si Violet Taxi. Kuya Lin, hindi mo pa alam. Itong si Violet Taxi, nagpalaglag siya ng sanggol. Mag-isa, nang walang sinasabi. Mukhang seryoso yan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Violet Taxi. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para ipalaglag ang anak natin nang walang pahintulo, inuutusan kita. Ngayon, agad-agad, pumunta ka rito at ipaliwanag mo ng malinaw. Antonio Lin, may sakit ka ba? May sayad ka ba? Violet Taxi. Violet Taxi. Kung talagang ikaw ang nagpasimula na ipalaglag ang anak natin, hindi kita palalampasin. Hoy, tingnan mo kung si Violet Taxi ay nagpalaglag na dati. Bilisan mo. Uwi na tayo. Hindi ba kayo naghiwalay? Bakit ka pa rin niya hinahanap? Huwag mo siyang pansinin. Tuloy tayo. Violeta. 8. Ilang beses ko na bang sinabi sa... Tawagin mo akong Ate Violeta. Hindi ka naman mas matanda sa akin. Huwag ka nang magkunwari na. Matanda ka sa harap ko. Magkunwari kang matanda. Simulan natin sa pinsa. Dapat tawagin mo akong Ate Violeta nang may paggalang. Kung yan ang gusto mo. Si Lola Zay ang guro ko. Dapat tawagin mo nang may paggalang. Tito Son. Naghahanap ka ba ng away? Nagkamali ako. Bitawan mo. Maliit na madulas. Sige na. Huminto na tayo rito sa ngayon. Violeta. Ibig kong sabihin, pwede ba akong maging bodyguard mo? Natatakot ako na baka ang ex-boyfriend mo ay guluhin ka ulit. Ang pangarap ng 900,000,000 babae na maging bodyguard ko. Ang mga fans mo ay kakainin ako ng buhay. Sige na, tara na. Matagal nang naghihintay ang assistant sa labas. Paalam. Talaga bang hindi na kailangan? Bilisan mo. Baho mong bata ka. Ang dami mong nakakalimutan.
Antonio Lee. Baliw ka ba? Baliw ako. Pero baliw ako sa'yo. Ano? Satisfied ka na? Huwag mo akong hawakan. Antonio, wala na tayong anumang relasyon. Kung iiwan mo ako dito, tatawag ako ng pulis at ipapaaresto kita. Talaga kang babaeng walang hiya. Hindi na ako nagtataka na ipina-abort mo ang anak natin nang walang pasabi. Labindalawang linggo, pagpapalaglat. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sarili kong desisyon to. Wala kang pakialam. Pakawalan mo na ako agad. Ano, bakit ka nagmamadaling bumalik para hanapin ang gwapong lalaking yon? Violet Taxi, 7 taon kang kasama ko. Sa 7 taon na yan, kinuha mo sa akin ang 10 milyong piso. Pero huwag mong kalimutan, 27 anyos ka na. Kahit na gusto mong ibenta ang katawan mo, isipin mo rin, sulit ba ang presyo? Walang hiya ka. Antonio Lee, huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili. Huwag mo rin akong maliitin. Nanalo ako sa costume design competition. Ilang design companies ang gustong bilhin ang designs ko sa mataas na presyo. Ikaw yan. Para sa sarili mong career, pinakiusapan mo akong ibigay ang design draft. 10 milyong piso. Para bilhin ang kinabukasan ko. Nakakuha ka ng magandang deal. Ang tagumpay ko ay dahil sa'yo. Kung gayon, hindi ba kita binigyan ng lahat ng gusto mo sa loob ng maraming taon? Maraming babae na ang dinala ko sa bahay. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang official na girlfriend ko, si Antonio Lin. Antonio Lee, pinandidirihan mo ako. Huwag ka nang magkunwari dito. Gusto mo ring bumalik, di ba? Gusto mo ring bumalik, di ba? Nakalimutan ko ang telepono ko. Violeta. May kumuha kay Violeta. Sino ang ganoon katapang? Antonio Lin. Antonio Lee, hindi ka tao. 7 taon kang natulog sa tabi ko. Tao ba ako o hindi? Hindi mo ba alam? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kagatin mo. Sige, kagatin mo pa. Mabuti, ilang araw kang nawala. Natuto ako ng bagong gimmick. Dati, boring ka at walang buhay. Sa kama. Napakagaling. Kagatin mo. Antonio, patawad. Gusto ko. Gusto kitang bigyan. Pwede mo ba akong tulungan? Kalagan muna, Antonio. Hindi mo ba ito nagawa noon pa? Violeta. 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 Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Lin? Ayos lang ako. Siya ang may problema. Bakit ikaw, ang cute na lalaki ulit, hindi ka maganda tingnan? Masasatisfy ka ba niya tulad ng ginagawa? Ikaw, Isa kang gago, Mateo. ako mismo ang tumapak sa basura. Ako mismo ang bahala dito. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Paano? Nagsisisi ka? Ano? Nagsisisi ka? Antonio Lin, ang sampal na ito ay para sa iyong ilegalidad sa paglakas loob mong kidnapin at ikulong ako. Ang sampal na ito ay para turuan kang maging isang tao. Tao ako, hindi ako alagang hayop na pwede mong tawagin at paalisin sa gusto. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon wala na tayong anumang relasyon. Lumayas ka sa buhay ko. Bukod pa rito, kung mangyari uli ang insidente ngayon, tiyak na ipapakulong kita. Tara na. Violetax, sa tingin mo ba talaga hindi ako mabubuhay nang wala ka? Martaye, pumunta ka sa bahay ko ngayon. Agad-agad, agad-agad. Hintayin mo ako. Hindi ba kita natakot kanina? Dapat ako ang nagsasabi nito, pero, napakaganda mo. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong maging bayani at iligtas ang dilag. Sa totoo lang, matagal na rin ako hindi nakikita ang sarili ko ng ganito. Sa loob ng maraming taon na, kasama ko si Antonio Lee, sinubukan kong umakto bilang isang matino at edukadong tao. Ang aking pagmamataas, ang aking kumpiyansa, lahat ng iyon ay unti-unting nawawala. Nakalimutan ko na
kung ano ang Violet Taxi noon. Pero ngayon, ibinalik nito ang pakiramdam na mayroon ako noon. Talagang nakakapresko. Oo, ito ang Violeta Zay na kilala ko sa aking alaala. Ang nangyari lang ay nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Magdidisenyo ako ng isang suite para sa kababaihan. Ang tema ay tinatawag na muling pagsilap. Umaasa akong matulungan ang mas maraming kababaihan na nahihirapan na mabawi ang kanilang kumpiyansa. Sino ang nagsasabing ang mga babae ay kailangang magbihis bilang mga prinsesa para umakyat sa entablado? Ang mga babae ay maaaring maging bayani at mapanukso. Magandang ideya. Mukhang, nakabangon ka na talaga. Akala ko, matagal kang malulungkot. Hindi ko inaasahan na makakabangon ka. Hindi ako malulungkot. Ang mga karanasang ito ay magsisilbi. Motibasyon lamang upang ipapaalala nito sa akin na kailangan kong magtrabaho ng mas masipag upang hindi masayang ang aking kabataan. Mabuti. Akala ko mas hindi na siya pamilyar sa disenyo matapos siyang mawala ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na marami pa rin siyang ideya. Sabi ni Violeta, pupunta siya para bisitahin ako ngayon. Dumating na ba siya? Dapat nasa pinto na siya agad. Tingnan natin. At sunduin siya. Mabuti. Bigyan natin ng regalo si Maestra Xi sa pagkakataong ito. Ang iyong mga pagkakata manalo sa patimpalak ng disenyo na queen ay masisiguro. Pero narinig ko na si Maestro Zai ay malayo at matigas ang ulo. Papayag kaya siya? Nalaman ko na yan. Si Maestro Xi mahilig mangolekta ng mga antike at accessories. Kahit na marangal siya, hindi niya matitiis ang ating mga papuri. Sige. Kapag nanalo ako sa patimpalak ng disenyo na queen, pwede akong maging sikat sa internet. Sino ang maglalakas loob na pagtawanan ako dahil sa pagiging pekeng socialite at sabihing wala akong kultura o panlasa? Violeta Zai, bakit ka nandito? Narinig mo na ang kapatid ko ay may bagong nobya. Kaya, gusto mong pumunta rito at harangan kami para ipagtanggol ka namin. Isa kang sip-sip. Talagang nakakagulat ang ganitong klase ng bagay. Sa tingin ko, walang nakagawa nito dati at wala nang gagawa pa. Ito ang sinabi, hindi ito magiging walang katulad, di ba? Ikaw. Tigilan niyo na ang pagtatalo sa mga salita. Hindi ba't para lang ipakita na ilang taon ka pang nag-aral, mga akademikong kwalifikasyon, mga taong mababalang ang antas na tulad mo. Ang gagawa nito. Ang aming Ana ay isang celebrity. Papasok siya sa mundo ng fashion. Malapit na siyang sumali sa pinakasikat na Queen Fashion Design Competition sa industriya ng disenyo. Anong pagkakapareho? Gusto ko ring sumali sa Queen Fashion Design Competition. Ikaw lang. Gusto mo ring sumali sa design competition. Anong malaking panaginip ang pinapangarap? Ikaw lang ang may bahay na sinuportahan ng kapatid ko sa loob ng 7 taon. Pinapayuhan kitang kilalanin ang sarili mo sa lalong madaling panahon. Tama yan. May dala kang sirang bag ng prutas at gusto mong dumaan sa pintuan ni Maestro Xi. Hahaha, talagang nakakatawa. Natatakot ako na hindi ka man lang makapasok sa pintuan ni Maestro Xi. Oh, Maestro Xi. Maestro Xi. Oh, Maestro Xi. Nabalitaan ko lang na kamakailan ay muli kang nahalal bilang presidente ng komite ng mga designer ng walang tutol. Oh, binabati kita. Maestra Zai, ako po si Paumanhin. Padaanin niyo po. Maestra Xi. Ito ang aking anak na si Annalyn. Sa pagkakataong ito, basta piliin mo siya bilang kampiyon. Ang aming Lin Group ang sasagot sa lahat ng gastusin sa kompetisyon at sa premyo. Ang Queen ay hindi kinukulang sa mga sponsor. Bukod pa rito, ang fashion design ay hindi nakasalalay sa pinansyal na background. Ang talento lang ang totoo. Violeta, umakyat na tayo. Salamat, Binibini. Ako na po ang gagawa. Mama, Itong si Violet Xi, isang basura na sinusuportahan ng aking anak. Paano niya nakuha ang atensyon ni Maestra Xi? Siguradong ginamit niya ang mga paraang iyon para pasayahin ang aking kapatid at makuha ang pabor ni Maestra Zai. Tama iyan. Pero may sinabi si Maestra Xi na may malaking punto. Ang kompetisyon ay tungkol sa talent. Gusto niyang sumali sa kompetisyon gamit ang kanyang kakayahan sa paglilingkod. Oo, sa panahong iyon, siguradong mapapahiya siya. Wow! Ang ganda ng palda na ito. Sigurado akong mananalo siya sa kampyonato. Sino ang nagsasabing ang mga paligsahan sa disenyo ay talento lang ang basihan? Hanggat may pera ako, kaya kung manalo sa kampyonato. Wow! Ang galing nito. Ang mga damit pambabae pala ay pwedeng maging ganito kaganda. Salamat, Violeta Zai.
Ikaw ay isang parasito lamang, na pinapakain sa ng kapatid ko. Alam mo ba kung ano ang disenyo? Naglakas loob kang sumali sa isang kompetisyon na kasing taas ng queen. Ang kanyang pagkakakulo. Pagbalik mo, tanungin mo siya kung sino ang tumulong sa kanya na buuin ang design team at kung sino ang tumulong sa kanya na palawakin ang kanyang negosyo. Kaya, huwag mong masyadong isipin na magaling ang pamilya Lin mo. Tigilan mo ang pagyayabang. Ikaw ay isang yaya lang, bukod sa paglalaba at pagluluto. Ano pa ang magagawa mo? Pagkatapos, hintayin mo lang ang kahihiyan. Nagnanakaw ka ng gawa ng iba, tapos walang kahihiyang sumasali sa design competition. Ang mga taong ganyan ay dapat tawagi kahiya-hiya. Ikaw. Annalyn, ano ang ginagawa mo? Siyempre, gusto kong makita kung ang isang tao na hindi man lang nakagawa ng design work sa finals ay mas mahihiya pa. Naglakas loob kang saktan ako. Annalyn, akala ko tanga ka lang. Hindi ko inaasahan na ganoon ka kalupit. May tao ba? Dalhin niyo siya sa istasyon ng pulis. At dalhin niyo rin ang kikis. Violeta Zay, paano mo nagawa ito sa akin? Ako ang anak ng pamilya Lee. Paano mo naglakas loob na hawakan ako? Ang anak ng Lee. Sandali, sabihin niyo sa mga mamamahayag. May ipinadala sa istasyon ng pulis dahil sa pagnanakaw ng gawa at sinadyang pananakit. Kung may magtanong, sabihin niyo lang na si Annalyn ng Lin Group. Dalhin niyo siya. Violeta Zay, isa kang asong babae. Hindi kita palalampasin. Palakpakan natin ang susunod na kalahok. Palakpakan natin ang susunod na kalahok. Violet Taxi. Ano ang gagawin ko? Malapit na akong umakyat sa entablado. Una, hubarin mo ang damit mo at gamutin ang sugat. Ipaubaya mo sa akin ang iba pa. Kaya mo bang gawin mag-isa? Huwag kang mag-alala, bilisan mo. Malugod nating salubungin si Violet Taxi sa entablado ng isang mainit na palakpakan. Mukhang medyo kinakabahan ang manlalarong ito. Kaya muli, malugod nating salubungin ang nagniningning na paglabas ni Violet Taxi ng isang mainit na palakpakan. Naiinip na ako. Bakit hindi pa siya umaakyat sa entablado? Kung hindi siya handa, sumuko na siya. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Tama, sumuko na siya ngayon. Pagkatapos, bibigyan natin ang kalahok ng huling 5 segundo. Kung hindi magpakita ang manlalaro sa itinakdang oras, ito ay ituturing na otomatikong pagtalikod. 5, 4, 3, Ano ito? Ang pangit naman talaga. Hindi nakakagulat na matagal kang hindi nagpakita. Ang ganitong antas ay sumali pa sa kompetisyon. Ang kasuotang ito, bagaman napakakaiba. Ngunit, ang mga bulaklak sa damit ay masyadong hindi tugma sa estilo ng damit mismo. Hindi ito akma sa iyong disenyo ng tema. Sumasang-ayon ako sa pananaw ni Maestra Xi. Ang pirasong ito ay dapat nang alisin. Sandali lang, sinabi mo lang na ang mga bulaklak sa aking damit ay hindi akma sa tema ng kompetisyong ito. Ngunit ito ang huling detalye na ginamit ko upang isama ang tema. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Maipapakita ko sa iyo ang pagiging sopistikado nito. Kulang ang oras ng kompetisyon. Gaano man kakulang ang oras, maaari pa ring maglaan ng kaunting panahon. Tama. Gusto ko ring makita kung ano ang mahika. Simulan mo na. Wow! Ang ganda. Nakakamangha. Napakaganda. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa konsepto ng disenyo na nagdulot sa iyo upang pagsamahin ang mga bulaklak at pinagmumulan ng ilaw? Sa totoo lang, orihinal na. Walang bulaklak sa aking disenyo. Sa sandaling iyon, nasira ang aking damit. Sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Maestra Xi noon na ang disenyo ay hindi dapat limitado sa damit mismo. Ito ay nakatago sa mga detalye. Kaya pinili kong gumamit ng mga bulaklak upang punan ang orihinal na depekto ng damit. Naglagay ako ng mga lentejuelas sa ibabaw nito at pinagsama ito sa mga epekto ng ilaw at anin. Nagpapakita ito ng isang kristal na pakiramdam tulad ng mga patak ng hamog, tulad ng isang nalantang bulaklak na nabawi ang bago nitong buhay.
Mabuti. Ngayon pakiusap imbitahan ang ating mga manonood na bumoto para sa kampiyon ng Queen Fashion Design Competition ngayong taon. Halika, pakiusap tingnan ang malaking script. Ngayon ay idinedeklara ko na ang nagwagi sa ika-negatibo 13 Queen Fashion Design Competition ay si Violet Taxi. Binabati kita, Violet Taxi. Violeta, binabati kita sa pagkapanalo sa Queen Fashion Design Competition na may pinakamataas na marka. Ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Nagbibigay ka ng singsing. Hindi ito angkop. Ano ang masama dito? Narinig ko lang na bawal magbigay ng relo. Bakit may tabo sa pagbibigay ng singsing? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyon ay, Ngayon, napakapopular sa mga kabataan ang magbigay ng singsing. Hindi mo man lang alam ito. Isang luma, ate. alainan, sinasabi mong luma ako. Salamat sa iyong regalo. Tito Shen. Napakapopular sa mga kabataan ang magbigay ng singsing. Pero, kapag nagpo-propose, napakaganda. Violeta, suot ang singsing ko. Hindi mo pwedeng kunin ang sa iba. Bakit? Hindi ba sinabi mo napakapopular ang magbigay nito? Hindi. Pugita ka. Bakit ang dami mong koleksyon ng singsing? Alainan, buwisit na bata. Naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Parang dalawang bata. Mukhang nabangga sa likod. Bababa ako at titingnan. Hindi magandang lumabas ka. Ako na ang titingin. Hayop ka. Pinakulong mo ako. Naglakas loob kang sadyang banggain ako ng kotse mo ngayon. Malinaw mong nakita, ikaw ang unang humabol sa akin. Ikaw. Violet Taxi. Dinala mo ang anak ko sa istasyon ng pulis. Ang bagay na ito, hindi pa ako tapos. Paano ka naglakas loob na maging ganoon kaya ba? Ginang Lin, ang insidente ngayon, ikaw ang ganap na responsable. Tungkol sa iyong anak, bakit siya napunta sa istasyon ng pulis? Lahat ay dahil sa kanyang masamang pag-ugali. Ikaw, Violeta Zay, ano ang ipinagmamalaki mo? Sadyang binangga mo ako ngayon. Hindi ka ba nagtatangkang samantalahin ang pagkakataong ito para bumalik sa kapatid ko? Isang may bahay na gustong lumaban. Ikaw ay angkop lamang para maglaba at magluto para sa kapatid ko. Violeta, ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin. Alam kong mahal mo pa rin ako. Paano ito? Hanggat humingi ka ng tawad sa akin, tayo ay magiging tulad ng dati. sino ang naglakas loob na hayaan siyang maging tulad ng dati? Maestraxi. Ito ang sikat na Maestraxi. Nandito ka para makita ako. Maestraxi. Napakahuay ng aking anak. Kung hindi lang ako siniraan bago ang laro, sa talento ng aking anak, tiyak na mananalo siya sa kampyonato. Hindi ko alam kung gaano siya katalentado, pero si Violeta ang kampyon na patimpalak sa disenyo na ito. Paano nangyari yon? Kailan siya naging ganoong kalakas? Bulag ka. At ipinagkumali mo ang perlas sa mata ng isda. Antonio Lin, sa iyong mga mata, ako ay isang kanaryo na nakakulong, pero ang hindi mo alam ay ang dahilan kung bakit handang manatili ang kanaryo sa hawla ay hindi dahil hindi siya makalipad, kundi dahil handa siyang isuko ang kanyang kalayaan. Ngayon, nakabalik na ako sa sarili kong mundo. Magaling, Violeta. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Terra, magdiwang tayo sa ibang lugar. Mukhang mali ang pagtingin ko kay Violet Taxi. Dati, naiinis ako sa kanya. Ngayon, iharap mo ang mukha mo kapag sinabi mo yan. Sa totoo lang, dati, minamaliit ko siya. Pakiramdam ko, sinusubukan lang niya akong pasayahin. Para sa pera, tulad ng mga gold digger. Ngayon lang, talagang naiintindihan ko na siya. Ang tunay na Violet Taxi ay napakatalino. Ang Violet Taxi na sinasabi mo, siya ba ang parehong tao na kilala ko? Huwag mo akong bulahin at purihin siya. Kasing tiwala ka pa rin gaya ng dati. Mag-ingat ka. Mama, tingnan mo sila, sobrang nanguhumaling kay Violeta Zay na parang nakulam. At si Violeta Zay, tingnan mo ang kanya, mayabang na tingin ngayon. Sa tingin mo ba talaga ay kaya niyang magyabang sa harap natin? Kasama lang niya si Ginang Zay. Magyabang. Wala pa siyang kakayahan para dyan. Hoy! Huwag mong alisin ang tingin mo kay Violet Taxi. Gusto kong makita kung anong kasuklam-suklam na paraan ang ginamit niya para makuha ang kampyonatong ito.
Violeta. Violeta. Violeta, na naman. Ang babaeng yan, anong maganda sa kanya? Ginoong Lin, pinapahanap po ng ginang ang mga baho ni Ginang Xi para ilabas sa media. Gusto ko lang pong kumpirmahin sa inyo kung gusto nyo talagang ipadala ito. Napakadali lang kunin yan. Hindi magandang sumagot si Antonio ng telepono ngayon. Ako na ang magtatanong para sa iyo. Sinabi ni Antonio na wala na siyang anumang relasyon kay Violeta Zay. Lahat ay nakasalalay kay Ginang Lin. Violeta Zay, hintayin mo lang na masira ka. Gusto kong makita kung ano pa ang magagamit mo para akitin si Antonio. Violeta. Ako ito. Antonio. Ako si Violeta. Hindi ako naniniwala na ako, na bata at maganda, ay matatalo kay Violeta Zay, ang matandang babaeng yun. Martaye. Umalis ka. Hindi ako humahawak ng ibang baba maliban kay Violeta Xi. Antonio. Sobrang binaygo ka niya. Bakit mo pa inilalaan ang iyong pagkabirhen para sa kanya? Tingnan mo ako. Saan ako mas mababa sa kanya? Antonio, tingnan mo ako. Hindi naman sa wala kang nararamdaman para sa akin. Bakit mo pa pinipilit ang sarili? Anong nangyari, Antonio? Antonio, Umuwi ka muna. May hahanapin akong maghahatid sa'yo pabalik. pwede akong manatili sa'yo, Antonio. Umalis ka. Gising ka na. Halika, inumin mo ang gamot. Ah, tama. Nakita ko lang si Binibining Ye na lumabas na nakasimangot. Akala ko iiwan mo siya doon buong gabi. Kasakiman sa kasikatan at kayamanan. Ayoko nang magdulot ng problema. Kumusta si Ginang Zay? Ano ang tingin mo sa kanya? Violeta Xi. Siya. Iba siya sa iba. Nga pala. Ito ang nakita ni Tia Zhang habang nililinis ang kwarto. Mukhang may naiwan. Si Binibining Zay. Sa tingin ko, mas angkop na ibigay ito sa'yo. Disenyo ni Violeta Xi. Gising ka na sa loob ng 3 gabi. Kung magpapatuloy ka pa, hindi na kakayanin ng katawan mo. Ang paglulunsad ng bagong produkto ay magsisimula sa 1 buwan. Dapat nating makuha ang pinakamahusay na trabaho bago ito. Kung hindi, mahirap makakuha ng pwesto sa industriya. Salamat, Violeta. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kailangan pala niyang suriin ang maraming impormasyon. Sa tuwing gumagawa siya ng draft ng disenyo. Paano nangyari na hindi ko nakita ang mga disenyong ito? Antonio, tingnan mo, ito ang disenyo na ginawa para sa komperensya ng paglulunsad ng bagong produkto ng aming kumpanya. Tingnan mo. Itinapon ko ang mga bagay na ibinigay mo sa akin dati. Ang press conference ay kumakatawan. Sa pinakamataas na antas ng kumpanya, pinapakuha mo sa akin ang mga amateur na disenyong ito. Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga kasama? Halika na. Sa isang lugar na hindi ko nakikita, si Violeta pala ay gumawa ng malaking pagsisikap para sa akin. Hindi. Dapat ko siyang bawiin. Nasaan ang cellphone ko?
Bakit patay ito? Isang nakakagulat na iskandalo ang nabunyag sa industriya ng disenyo. Ang brand champion na si Queen Violeta Zai ay umasa pala. Muling pagkabuhay mula sa abo. Lumalabas, ang muling pagkabuhay mula sa abo ay nangangahulugang muling pagkabuhay sa kama. Ang babaeng nakipagtalik sa mga lalaki ay dapat nang umalis sa design circle. Kalokohan ang sinasabi mo. Lumayas ka rito. Violeta, nakita ko na ang lahat ng chismis online. Akin yan, hindi mo yan pakialam. Umalis ka sa bahay ko. Violeta, gusto lang kitang tulungan. Bilang isang babae, ang pagharap sa ganitong uri ng chismis ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Kaya, ipahayag natin sa publiko ang ating relasyon. Sa ganitong paraan, mawawala ang mga chismis. Ang paglilinaw mo ay ang paggamit ng iyong halo para pabulaanan ang lahat ng aking nakaraang pagsisika. Kung sasang-ayon ako, hinihila mo ako. Sa isa pang bangi, sinasabi ko sa iyo, sa iyong bitag, hindi na ako tatalon muli. Umalis ka sa bahay ko. Violeta. Violeta, Ayoko nang makita ka. wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Alamin mo agad ngayon, sino ang nanira kay Violeta? Papatayin ko siya. Ginoong Lin, hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na i-post yan? Muling nabuhay mula sa abo. Lumalabas na ang muling pagkabuhay. Mula sa abo ay nangangahulugang muling pagkabuhay sa kama. Ang babaeng nakikipagtalik sa mga lalaki ay dapat nang umalis sa mundo ng disenyo. Antonio. Martaye. Sa simula, akala ko, sakin ka lang, hindi ko inaasahan na, ganoon ka pala kalupit. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa akin at saktan si Violeta? Antonio, ako. Huwag mo akong hawakan. Antonio. Talagang mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Tinanong kita. Lasing ka at sinabi mo sa akin na, hinding-hindi ka na, mag-aalala kay Ate Violeta. At hahayaan mo siyang gamulong ng napakalayo. Paano nangyari yan? Wala akong anumang naalala. Antonio. Ate Violeta. Gusto ni Ginang Lin na ilantad ang iskandalo ni Ate Violeta. Kahit hindi ka sumang-ayon, hindi ba siya makakahanap ng ibang paraan? Antonio, ang bagay na ito ay wala talagang kinalaman sa akin. Sa totoo lang, naisip mo na ba, hindi ba lahat ng negatibong impormasyon tungkol sa kanya ay peke? Siguro gusto lang niya patunayan ang kanyang halaga. Kaya naman, talagang nadismaya siya sa kanyang sarili. Impossible. Hindi ganoong klaseng tao si Violeta Xi. Tingnan mo, masyado akong nag-alala at aksidenteng nakapagsalita ng mali. Huwag kang magalit. Kahit ikaw ay ganoon ang iniisip. Ano pa kaya ang isipin ng iba tungkol sa kanya? Hindi. Hindi ko na siya hahayaang magdusa pa. Hoy! Agad na bawi ang balita tungkol kay Violeta Xi. Ginoong Lin, hindi sa ayaw kong bawiin. Talagang malaking problema ito. Maliban kung ipahayag ng Lin Group ang relasyon nito kay Binibining Xi, marahil ay may posibilidad. Bilisan mo, dali! Violeta Zai. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Antonio. Huwag kang magalit. Uminom ka ng tubig. Okay lang. Hindi nag-aalala pa rin ako. Antonio. Antonio. Basta't, ipahayag ko ang relasyon namin bago pa man si Antonio Lin maglabas ng balita. Kung gayon, ang paglilinaw ni Violeta Zai sa balita ay tuluyang magiging iskandalo. Violeta Zai, gusto kong sirain ang reputasyon mo. Ang mga netizen na ito ay marunong lang, sumunod sa uso at pamuna. Wala ba silang utak? Kung gayon, tutulungan kitang linawin ito. Hindi.
Bagamat malaki ang naging epekto ng insidenteng ito, ngunit hindi pa rin ito ganap na lumalala. Kung bababa ka at lilinawin ito. Kung gayon ang bagay na ito, ay walang katapusang lalaki para itong bahagyang pag-ihaw sa apoy. Hindi natin pwedeng hayaan na umabot sa ganitong punto ang sitwasyon. Gaano kalaki ang magiging epekto ng ganitong uri ng maruming chismis sa isang babae? Kung sa hinaharap, kailangan niyang tiisin ang ganitong uri ng krimen. Mahihirapan si Violeta na makahanap ng pwesto sa mundo ng disenyo. Ang iyong kinabukasan ay tuluyang masisira. Tingnan mo ito, mukhang nagbago na ang opinyon ng publiko. Ang mga kalahok, modelo at ang publiko. Maging si George Zhu ay nagsasalita para sa akin. Tingnan mo ang komentong ito. Malubha akong naghihinala na si Violeta Zai ay na-blacklist ng buong network sa pagkakataong ito dahil ginamit siya bilang scapegoat. Alam kong ang anak ng Lin Group ang nagnakaw at sadyang nanakit ng isang tao. Mayroon akong video ebidensya. Lumalabas na si Annalyn ay sadyang nagkakalat ng chismis nang sinasadya. Ginagamit ang aming mga makatarungang netizen bilang sandata. Nakakadiri ang pamilya Lin. Ma, hindi ba't naayos mo na ang lahat? Bakit ang mga video na ito ay patuloy pa rin kumakalat? Ano na ang nangyari sa video ng anak ko sa internet? Bakit hindi pa rin ninyo nabubura? Ano ang ginagawa ninyo? Ginang, hindi po sa ayaw naming burahin. Kahit gaano kar aming komento, ang nabura ng technical department, may bago pa ring darating, hindi po namin kayang labanan. Ang libo-libong netizen. Ano na ang nangyari kay Antonio Lee? May napakahalagang nangyari sa kumpanya. Saan siya nagpunta? Si Ginoong Lin ay nasa gulo rin ngayon. Nag-post si Binibining Yen ng litrato nila ni Ginoong Lin sa kama sa social media. Bilang resulta, na-post ang napakaraming malaswang litrato ni Ginoong Lin at iba pang babae sa comment section. Ngayon, hindi lang si Binibining Ye, maging ang reputasyon ng kumpanya ay naapektuhan. Ngayon, bumagsak na ang presyo ng shares ng grupo. Mga bata, huwag kayong tumingin. Ay, nalilito ako. Ano ba ang galit? Sa pagitan niyo ni Antonio Lee, gusto mo siyang parusahan ng ganito. Kumuha ka ng grupo ng mga tao para mag-post ng malaswang litrato niya at ng ibang babae sa comment section ng post ng nobya niya. Sobrang hindi ethical ito. Kung talagang ininsulto niya ako, baka wala akong oras o gilas para makipaglaro sa kanya. Pero naglakas loob siyang insultuhan ang babaeng mahal ko. Hindi ko siya palalampasin. Kung maglakas loob kang takutin si Violeta, hinahanap mo ang kamatayan. Para kang lalaking handang isugal ang buhay para sa babae niya, di ba? Ang galing mo. Mukhang ang imbitasyon ni At Chen kay Violeta Xi para maging consultant sa costume design. Ngayong beses ay talagang tumagos sa puso mo. Hoy, pinaalala mo sa akin. Hindi ba't simpleng kooperasyon lang yan? Bakit ang tagal mong hindi lumabas? Hoy, lumabas na siya. Natutuwa akong pumayag si Elif Xina maging consultant sa costume design para sa fashion blockbuster ng Mete. Maligayang kooperasyon. Ngayong beses, ang napiling lugar para sa shoot ay ang Lawa. Kailangan naming sumama si Xi sa business trip kasama ang aming team sa loob ng ilang panahon. Walang problema. Kung gayon, pumunta tayo sa legal department para pirmahan ang kontrata. Ilset. Anong nangyayari? Tabing lawa. Isipin mo, sa paglubog ng araw, naglalakad kami ni Violeta sa lawa. Magkahawak kamay. Hindi ito trabaho. Ito ay kaginhawaan. Violeta. Ang pag-ibig talaga, nagpapabaliw sa tao. Tapos ka na? Tapos na ang shooting. Natapos ako bago ka pa humilik. Tigilan mo na ang panunukso sa akin. Tara na kung gayon. Tara. Huwag mong sabihin yan. Maganda ang tanawin dito. Tumingin ka doon. Anong ginagawa ninyong dalawa? Violeta, marami akong iniwan sa kumpanya. Nagmadali akong hanapin ka. Tapos, nakikipaglambingan ka lang pala sa gwapong lalaking ito dito. Ano ang ibig sabihin yan? Antonio Lin, wala nang anumang relasyon sa pagitan natin. Pakilinaw mo ang iyong posisyon. Violeta. Ganap na akong nakipaghiwalay kay Martaye. Nangangako ako, hindi na siya pupunta para makita ka. Antonio. Nandito ka pala. Matagal na kitang hinahanap. Binili ko ang paborito mo, panloob. Isusuot ko yan para sa'yo. Pagbalik natin sa kwarto, isusuot ko yan para sa'yo.
Ito ang tinatawag na malinis na paghihiwa. Violeta, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi na kailangan ipaliwanag. Tutal, hindi naman ako nag-iisa. Mateo, halos tapos na ang photoshoot para sa magazine. Bakit hindi mo ako isama? Para maglakad-lakad. Sige, Tara. Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo ba hindi pa sapat ang gulo? Antonio. Pinapanta ako ni Tita Lynn. Dito ngayon, pinakiusapan niya tayo na lumahok sa mga charity event para mailigtas ang ating pampublikong imahe. Kalokohan ang ginagawa mo. Ay, Guwapo, may oras ka bang dalhin ang nobya mo sa aming charity event, para magpakita ng pagmamahal sa mga bingi. At pagkatapos ng event, pipili rin kami ng isang charity goddess. Nobya. Hindi kami yan. Sige, sasali kami. Magkita-kita tayo mamayang gabi. Patawad, Mateo, patawad sa pagdulot ng gulo para lang makawala sa gulo ni Antonio Lee. Ipapaalam ko sa... Ay. Ipaliwanag ano, gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang charity goddess ngayong gabi. Maligayang pagdating sa lahat upang sumali sa aming charity performance. Ang sinumang makakatanggap ng pinakamaraming donasyon sa kanyang performance ngayon ay gagawaran ng titulong pinakamagandang charity goddess. Ngayon, pipiliin natin ang mga performers ngayong gabi sa pamamagitan ng paghagis ng fist. anong maganda sa asong yan? Violeta Zay, isa kang malandi. Naglakas loob kang akitin si Antonio. Kung gayon, hahayaan kitang sumikat. Antonio, pupunta ako sa banyo. Ang sinumang mahulugan ng aming frisbee ay maaaring umakyat sa entablado upang magtanghal. Ate Violeta, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Ang galing ng pagkakataon. Suot ang punit-punit na damit sa entablado. Pasensya na. Ate Violeta, tingnan mo, paano ka makakapag-perform sa stage? Napili na ang mga performers. Palakpakan natin ang magandang dalagang ito na nakahuli ng frisbee at nag-perform sa stage. Violeta, anyway, hindi ka pa naman nagpe-perform sa harap ng maraming tao. Hayaan mo na. Hindi ko kailangan na ikaw ang magdesisyon para sa akin. Mateo, ang charity gala ngayong gabi ay para makalikom ng pond para matulungan ang mga batang bingi at pipi. Ang susunod kong performance ay para sa kanila. Sana matulungan ko sila. Isang pusong nagpapasalamat. Salamat sa pagiging nandito. Samahan mo ako habang buhay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na maging sarili ko. Salamat. Ayon sa istatistika, ang maganda at mabait na dalagang ito ang nanalo ng titulong pinakamagandang charity goddess ngayong gabi. Congratulations! Salamat sa inyong suporta. Dito na nagtatapos ang night party na ito. Kung gayon, umuwi na tayo. Ilset. Tara na, Antonio. Ngayon, salamat sa iyo. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, ipagluto mo ako ng masarap na pagkain. Teka, Ang bag ko, Mateo. Tigilan mo ang paghabol. Mateo, Hoy hoy hoy, sino ka? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Siyempre, makikipaglaro ako sa kapatid mo. Bitawan mo ako. Ikaw, bulag ba ang mga mata mo? Naglakas loob kang magnakaw. hindi. Hindi ako. Siya ay isang babaeng bituin. Binigyan niya ako ng pera. Pinapagnakaw niya sa akin ang sayo. Babaeng bituin. Si Marta ba ang tinutukoy mo? Naku, nasa panganib si Violeta. Gusto mong tumakbo? Ha? Makakatakas ka ba? Ikaw. Tulong, bitawan mo ako. Kahit sumigaw ka pa ng buong lakas, walang makakapagligtas sa'yo. Ayos ka lang ba, Violeta? Violeta, huwag kang matakot. Paparating na ako. Antonio Lee. Mag-ingat ka. Umalis ka.
Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Grifo. Bakit mo tinanggap ang suntok na yan para sa kanya? Hindi ba siya nasaktan? Salamat sa pagdating mo sa tamang oras. Tatanungin kita kung bakit mo tinanggap ang suntok na yan para sa kanya. Ikaw, anong nangyari sa'yo ngayon? Hindi pa kita nakita. Ganyan kagalit. Sa puso mo, mahal mo pa rin ba siya? Mateo, alam kong palagi kang nag-aalala sa akin. Parang kapatid. Pero sa pagitan namin ni Mateo, sino ang tumuturing sa'yo na parang kapatid? Mateo, Violeta Zay. Wala akong pakialam kung nagpapanggap kang tanga o kung talagang hindi mo naiintindihan. Magsasalita ako ngayon. Gusto kita. Hindi inaasahan. Akala ko halata na. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong kusang loob mo akong tanggapin. Kaya, huwag mo na akong ituring na kapatid mo. baka may investigador. Hindi magandang lumabas ka. Pumasok ka muna at magtap. Ikaw pala. Violeta, may sasabihin ako sa'yo. Ayoko nang makinig. Violeta, sa sandaling iyon, muntik ka nang masaktan dahil sa akin. Sa sandaling iyon ko nalaman na, ikaw ang mahal ko sa puso ko. Kaya, mag-usap tayo. CJ. Kung may sasabihin ka, bilisan mo na. Violeta, patawad. Inaamin kong marami nagawang mali noon, pero panandalian lang ang nararamdaman ko. Kay Martaye, gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya noon, pero naantala dahil sa mga usapin ng kumpanya. Pangako, hintayin nating maresolba ang krisis. Sa opinyon ng publiko, sasabihin ko na agad sa kanya. CJ, Alam ba ni Martaye, tungkol sa desisyon mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi na tayo makakabalik sa nakaraan. hindi ko maintindihan kung ano ang pinaglalaban mo. Halata namang nasa puso mo ako. Nagpasya akong magbago para sa'yo. Bakit ka pa rin? Huwag mong kalimutan na natili ako sa ospital ng 7 araw para iligtas ka. Hindi ka pwedeng maging ganyan ka walang utang na loob. Sa sandaling ito, itinulak kita palayo. Sa pamalo ng lalaking iyon, ang sinasabing kabutihan at 7 beses na pinatawad kita noon. Nababayaran ko na ang puhunan at interest. Kaya, huwag mong gamitin ang insidenteng iyon para i-blackmail ako. Ang lamig mo sa akin ngayon dahil ba sa cute na lalaking yon? Sa tingin mo ba, gusto niya ang isang segunda manong tulad mo? Tanging tanga lang ang gugustuhin. Ang mga lalaking walang kakayahan ay babawi sa kanilang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapahiya sa mga babae. Antonio Lin, isa kang duwag at mahina. Sinaktan mo ako dahil sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob kang makipagtalik sa kanya, tapos na tayong dalawa. Mateo, ikaw, Ako, pasensya na. Hindi ko alam na may tao dito. Talaga bang nakipagtalik ka sa kanya? Violetax, lubos mo akong binibigo. Dapat na siyang sumuko ngayon. Hindi na kita guguluhin pa. ano ang ginagawa mo? Bilisan mong isuot. Sige. Hindi yan tama. Tingnan mo ang sarili mo. Mukhang lubos kang nabigo. Gusto mong maghubad ako, hindi ba? Galit na galit ako kanina. Karapat-dapat kang maging pinakamahusay na aktor. Ang bilis mong magbago ng ugali, parang paglipat lang ng pahina ng Violeta, mali ba ako? Akala ko gusto mo pa rin ako. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Ginantihan ko ang pabor niya. Nilinaw ko ang hangganan sa pagitan namin. Kaya ginantihan mo ang pabor niya. Kailan mo naman gagantihan? Ang pabor ko? Ano ang utang ko sa iyo? Walang konsensya. Sino ang nagligtas sa'yo? Nga pala, hindi pa tapos ang usapin. Kailangan kong tingnan. Huwag kang gumawa ng kahit ano. Aayusin ko ito. Naglakas loob siyang hawakan ng asawa ko. Pagbabayaran ko siya. Hello, extended stay. Sige. Mag-check out. Sir, kung magche-check out po kayo, ipakita nyo lang po ang inyong room card. Narito ang 1,000,000 piso. Gusto kong paalisin mo ang isang tao sa hotel. Sige, sino ang papaalisin mo? Mateo son. Antonio Lin, bakit mo siya papaalisin? Hindi lang siya ang papaalisin ko. Iba-block ko rin siya. Gusto kong malaman niya na may kapalit ang pakikipagdalik sa asawa ko.
Bakit hindi mo papaalisin ang aktor na yon kaagad? Pasensya na po. Kukumpirmahin ko po ulit. Ang pangalan niyo po ay Antonio Lee, General Manager ng Lin Group. Tama po ba? Alam mo kung sino ako. Bilisan mo at gawin ang sinasabi ko. Sige. Security Department. Alisin niyo kagad ang lahat ng gamit sa room 4032. Iyan ang kwarto ko. Tama. Kwarto mo yan. Oh, sinabi ng aming amo kahapon. Dapat ay pinaalis ka na niya kahapon. Ang amo nyo. Sino? Ikaw. Satisfied ka ba sa arrangement ko? Hindi ba't hotel lang yan? Kung ikukumpara sa Lin Group ko, mahina lang yan. Hintayin mo, bibilhin ko yan ngayon. Hello, hindi po maganda, Senor Lin. Binawi na po ng Sun Group ang lahat ng aming kwalifikasyon sa bid. Lahat ng negosyo ng Lin Group ay nawala na. Antonio. Nako, Antonio, ang ahensya ko ay binili ng Sun Group. Kinansela rin nila ang lahat ng aking sponsorship at pinabayaran sa akin ng malaking halaga ng liquidated damages. Anong gagawin ko? Sun Group? Bakit? Dahil siya ang batang amo ng pamilya Son sa Ocean City. Ang anak ng ating presidente Son. Mahalaga siya. Naglakas loob kang saktan siya? Naku po. Paano nangyari yan? Ikaw? Dahil gusto nating makakita ng kasiyahan. Siyempre, ito ay isang walang awa na labanan. Bumalik ka at panoorin ng mabuti. At, naalala ko, sinabi ko umalis ka. Anong ginagawa niya? Bitawan mo ako. Kaya kung umalis mag-isa, bitawan mo ako. Mateo Son, bakit mo itinago ang iyong pagkatao sa akin? Hindi ko itinago ang aking pagkatao sa'yo. Ito, Lahat ng ito ay iniwan ng aking ama. Takot din sila sa aking ama, hindi sa akin. Pero, paminsan-minsan gamitin. Masarap sa pakiramdam. Gusto kong malaman ng lahat na, ang aking asawa, ay hindi pwedeng galawin. kalokohan. Lahat ng para sa akin ay nasira na. Ngayon, tanging kay Antonio na lang ako makakapitan. Antonio, uminom ka ng tubig. Ang mga litrato. Antonio, ako. Kaya pala ikaw ang naghahanap ng taong magpapahiya kay Violeta. Marta Ye, akala ko isa ka lang tanga. Hindi ko inasahan na ganoon ka kalupi. Kaya mong mangidna at manggahasa. Hindi, Antonio, pakinggan mo ako at hayaan mo akong magpaliwanag. Huwag mo akong hawakan. Antonio, nalito lang ako sandali. Hindi talaga ito ang intensyon ko. Nagalit lang ako, kaya pinakiusapan ko ang isang tao na turuan siya ng leksyon. Pero hindi ko talaga alam, nagagahasain niya si Ate Violeta. Kaya, bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko magagawa. Wala akong pakialam kung may intensyon ka o wala. Naglakas loob kang saktan si Violeta. Hindi ito mapapatawa. Ngayon, mag-impake ka ng gamit mo at umalis ka rito. Hindi ako aalis. Antonio, tinago ako ng kumpanya. Marami pa akong utang. Wala na akong natira ngayon. Hindi ko na talaga kayang mabuhay nang wala ka. Antonio, Ito ang kabayaran mo sa pananakit kay Violeta. Bitawan mo ako. Antonio, alam ko talagang nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin, please? Tumingin ka sa akin. Antonio. Violeta, Ilset, ako si Violeta. patawarin mo ako. Ilset, Violeta, Ako ito. Antonio. Ako si Marta. Antonio, napakalakas mo kagabi. Hindi kita maitulak palayo. paano nangyari yan? Hindi ko kailanman hinawakan ng ibang babae, maliban kay Violeta. Dinodroga mo ako. Oo o hindi. Ano ang pakialam? Kagabi. Hindi ba tayo masayang masaya? Umalis ka. Marta Ye, nakakasuka ka. Antonio Lin, umabot na sa ganito. Pinapayuhan kitang pag-isipan ng mabuti kung paano ka magiging responsable sa akin. Responsible. Marta Ye, saan mo nakuha ang kumpiyansa mo? Sa tingin mo ba magiging responsable ako sa'yo? Kung nakipagtalik ako sa'yo? Violeta Zay, hindi ba ganoon kanya kinokontrol? Kaya niya, bakit hindi ko kaya? Ikaw lang. Karapat-dapat ka bang ikumpara kay Violeta? Isang babaeng tulad mo na, tumatakbo na parang aso. Kapag nakakita ng kaunting langis, hindi ko na alam kung ilan na ang nakita ko. Gusto mong maging responsable ako. Nananaginip ka. Buntis ako.
Ano? Sabi ko. Buntis ako. Anak mo yan. Baliw ka ba? Maliban kagabi, hindi kita kailanman hinawakan. Gusto mong humanap ng taong magkokontrol. Nakahanap ka rin ng tamang tao. Halika. Violeta. Ang fashion blockbuster na dinisenyo mo para sa akin ay nanalo ng Best Costume Design Award. Congratulations! Salamat. Hi. Oh. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Magpapalit lang ako. Oh, sige. Mama. Mama, bakit ka nandito? May trabaho pa ako. Lumabas ka muna sandali. Ako ang nanay mo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Sabi ko, bakit? Hindi mo ako pinapapasok. Ikaw, bata ka. May magandang babae kang tinatago sa ginintuang bahay. Tita, nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Ipaliwanag mo sa tita. Ano ang ipapaliwanag ko? Naniniwala lang siya sa sarili niyang imahinasyon. Ikaw ang aking minamahal na manugang. Haha, salamat sa Diyos. Sa loob ng maraming taon, sa wakas ay may ginawa siya. Nagpasaya sa akin. Tita, wag mo akong tawaging tita. Tawagin mo akong mama. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang biyena. May diving certificate ako. Kung sabay tayong nahulog sa tubig, si Mateo ang ililigtas ka muna. Ikaw, halika. Ihahatid ka ni mama para bumili ng diamond ring. Tita, nagkamali ka ng pagkakaintindi sa akin. Ito. Nanay ko siya. Tita Lynn. Gusto kong maging girlfriend ni Antonio. Sana makuha ko ang iyong pag-aproba. Bitch, nakalimutan mo na ba ang pinsalang idinulot ng pag-post ng mga litratong iyon sa Pamilya Lit? Gusto mo pa ring pumasok sa Pamilya Lit? Anong laking pangarap? Buntis ako. Kay Antonio ito. Paano mo nalaman yan? Anak ba yan ng anak ko? Ang babaeng tulad mo na, gagawin ang lahat para makapasok sa mayaman na pamilya. Marami na akong nakita. Ito ang litrat namin ni Antonio. Mayroon ding ulat ng pregnancy test mula sa ospital. Maaari mo itong tingnan. Kung talagang hindi ka naniniwala, ayos lang. Kapag ang sanggol ay lumaki na ng kaunti, maaari akong sumama sa iyo para magpa-DNA test. Naniniwala na ako ngayon. Hintayin mong ipanganak ang sanggol. Ihilingin ko kay Antonio na magpa-test, pakiusap, tulungan mo akong pumili ng alahas muna. Gusto kong maghanda ng ilang regalo para kay Ginang Sot. Sige. Ito ay maaaring. Violet Taxi. Hoy, hindi ka ba nakikipag-date sa Pamilya Sun sa Ocean City? Nasaan ang nobyo mo? Alam ko, hindi ka niya iniwan nang ganoon kabilis, di ba? Ang Pamilya Sun sa Ocean City ay talagang isang prestihiyosong pamilya. Kahit ang aming si Ana ay hindi nangangahas na isipin yan. Ikaw ay isang pinaglumaan na iniwan ng anak ko. Pipiliin ka ba ng Pamilya Sun? Ikaw ay laruan lang ng mayayaman. Hinding-hindi tatanggapin ni Ginang Sot ang babaeng tulad mo. Violeta, nakita ko lang ang isang Pigion's Egg Diamond. Paano kung ito ang gamitin mong wedding ring? Bibigyan kita ng kasal ng siglo na magpapagulo sa Ocean City. Ang kasal ng siglo, 100 milyong piso yan. Ginang Sot, talagang naloko ka ng babaeng iyan. Sinasabi ko sa iyo, siya ay isang babaeng walang hiya. Nakipagtalik siya sa anak ko sa loob ng 7 taon. Pagkatapos niyang lokohin para sa malaking separation, tinalikuran niya ako. Naku, nag-aalala rin ako na maloko ang anak mo. Talaga, ikakansela ko ang kasal na ito. Kakanselahin ko ang kasal na ito. Alainan, para lang makagawa ng mas ingranding kasal. Ano? Violet, naaawa si mama sa'yo. Sa loob ng maraming taon, hindi ka pa nakakahanap ng tao. Talagang nakakaintindi at nagpapahalagas. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong makasal sa aming pamilya, babawi kami ni Mateo. Sa'yo, hindi, Ginang Sot. Totoo ang sinabi ko. Malas siya. Hindi ka dapat magpadala sa kanya. Manahimik ka. Alam mo ba kung bakit ang pamilya Lee ay laging maliit kumpara sa aming pamilya Sot? Ito ay dahil sa makitid mong pananaw. Ang tinatawag na masamang ina ay sumisira ng 3 henerasyon. Kung may ina kang tulad mo, hindi unlad ang pamilya Lee. Ikaw, sinira mo ang maganda kong kalooban. Nakakainis, Manager Wang. Paalisin mo rito ang 2 nakakainis na taong ito. Kayo po. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, lumabas ka rito. Sige po, Ginang Son. May tao. Palabasin sila.
Uli, talagang mag-ina kayo. Bitawan mo ako. Aalis na ako. Aalis na ako. Violet, hindi ka naman natatakot, di ba? Si Mama ang pinakamabait. Huwag mong isipin na masama akong biyena, kaya ayaw mo kay Mate. Tita, nagbibiro ka lang. Mabuti naman. Sa wakas, alam ko na kung kanino namana ni Mateo Son ang kanyang personalidad. Halika, tutulungan ka ni Mama na pumili ng mas malaking singsing na diamante. Halika, Tita. Bakit ka nasa bahay ko? Nasaan ang mama ko? Galit siya kay Violeta Zay. Ngayon, habang namimili ako kasama si tita, nakita niya si Violeta. Bilang resulta, umasa siya sa kanyang mataas na posisyon sa pamilya Son at binaliwala si tita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ka papayagan ng mama ko na mamili kasama siya? Antonio, nakalimutan mo na ba? May anak tayo. Sa tingin mo ba tanga ako? Gusto mong ipasok ang isang bastardo sa pamilya Lin? Sa tingin mo ba, hindi kita kayang sakta? Antonio, bakit sa tingin mo, pinili kong lagyan ka ng gamot noong araw na iyon? Dahil, tinanong ko na ang doktor, ng maaga, iyon ang araw, na pinakamabunga, at uminom din ako ng injection para sa ovulasyon ng maaga. Kaya ang sanggol na ito ay sa iyo. Mabuti. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala katuso. Talagang, minamaliit kita noon. Ipa-abort ang sanggol. Sino ang mga ngahas na ipa-abort ang aking Antonio, ito ang unang ng ating pamilya Lee. Hindi ko papayagan ang iyong kalokohan. Sa panahong alagaan mong mabuti si Marta, hanggang sa mga anak siya. Nanay, kung kaya niyang manganak ng bata, pwede niyang panatilihin. Kung gayon, si Violeta Xi. Huwag mong banggitin sa akin ang babaeng iyon. 7 taon na siyang kasama, ni hindi man lang siya nagkaanak. Ay, si Marta ay kahanga-hanga pa rin. Agad siyang nabuntis sa panganay na ng ating pamilya Lee. Mabuti. Maaari akong sumang-ayon na manganak siya ng bata. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Gusto kong pakasalan si Violeta Xi. Ano ang sinabi mo? Tita, ngayon ako ay buntis sa apo ng pamilya Lin ninyo. Hindi mo dapat ipasok si Violeta Zay sa pamilya Lin, hindi ba, nanay? Ay pangako mo lang sa akin. Gusto mo ba talaga pakasalan ni Violeta Zay ang isang miyembro ng pamilya Son at hayaan siyang duminahin tayo? Paano kung gamitin niya ang kapangyarihan ng pamilya Son para maghiganti sa atin? Sumasang-ayon ako. Talaga? Sasabihin ko kay Violeta ang magandang balita. Antonio Lee. Violeta, bumalik ka na. May magandang balita ako para sabihin sa'yo. Sumasang-ayon ang nanay ko sa kasal natin. Alam ko, ito ang gusto mo palagi. Kumusta? Masaya ka ba? Antonio Lee, napaka-moralista. Wala akong narinig kong buntis si Marta eh. Dapat umuwi ka at alagaan siya. Alam mo ang lahat. Aksidente lang yon. Kinuha ko ang sanggol para makipagnegosasyon sa nanay ko. Pero hindi ko kikilalanin ang sanggol na yon. Hindi mo kailangang ipaliwanag yan sa akin. Ito ay usapin ng pamilya. Hindi ko yan problema. Violeta Xi. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Paano ka naging ganyan kalupit? Kailangan mo bang hayaan na durugin ang puso ko bago ka maniwala sa sinseridad ko? Sinseridad, mayroon ka ba niyan? Ako man, o si Marta eh, o ang mga nakaraang kasintahan mo. Sarili mo lang ang mahal mo, mula simula hanggang wakas. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mahal mo ako. Ito ay nakakasuka lang sa akin. Violeta, paano ka naging ganyan? Dati, mabait ka at mapagbigay. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Antonio Lee, siguro iniisip na ang pag-alis ko ay padalos-dalos. Pero para sa akin, ito ay sakit at pagpapahirap. Araw-araw. Kapag naubos na ang pag-ibig, ang tadhana sa pagitan natin ay tapos na. Violeta Xi, 7 taon tayong magkasama. 7 taon ng pag-ibig. Paano mo masasabing hindi na lang? Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magbago. Paano ka naging ganyan kalupit? Pagkakataon, binigyan kita ng 7 pagkakataon. Bilang kapalit, pinagtaksilan mo ako at sinaktan ng paulit-ulit. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Tulad ng noong kasama kita nang walang pag-aalinlangan. Hindi na ako lilingon pa kapag umalis ako. Itong si Martaye, hindi talaga alam ang para sa kanya. Ipinaghanda ko siya ng mamahaling suplemento at gamot para mapanatili ang pagbubuntis. Hindi man lang siya uminom ng kahit isang patak. Itinapon niya lang lahat. Mama, hindi ba ikaw ang nagpumili na panatilihin siya rito? Bakit ka nagrereklamo ngayon? Ikaw. Itong si Martaye, anong nangyayari?
Napakagaling. Martha, hindi ko inasahan na makakapag-asawa ka ng mayaman. Mukhang, ang kanyang training course para sa high-class socialite ay hindi nasayang. Hindi mo alam, gaano ako kapagod sa pagpapanggap na mabait ako sa harap ng lintik na matandang iyon araw-araw. Kailangan kong inumin ang kakaibang gamot na inihanda niya para sa akin. Sawa na ako. Hintayin mo lang na makasal ako. Papatayin ko siya. Patayin mo siya. Mula ngayon, ikaw na ang ginang ng pamilya Lin. Martha, Binen, bakit po kayo nakabalik na? Sila ang mga kaibigan ko. Narinig nilang buntis ako, kaya bumisita sila. Hindi ba sinabi mong, bibili ka ng gamit ng sanggol, bakit ang bilis mong nakabalik? Hindi nyo ba nakita na nakabalik na ang binen ko? Umuwi na muna kayo. sige, mauuna na kami. Binen, Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. narinig mo ang lahat? Ikaw, maliit na asong babae, paano mo nagawang lokohin ako? Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo? Dahil sa sanggol? Ikaw at ang anak mo ay mga aso. Alaynan, nangangahas kang makipag-away sa akin. Sa tingin mo ba makakapasok ka sa pamilya Lin nang walang pahintulot ko? Kaya ano? Hanggat nasa sinapupunan ko pa ang sanggol na ito, maaga o huli, ako ang magiging ginang ng pamilya Lee. Gusto mo lang yan. Mula ngayon, mananatili ka sa silid na ito. Pagdating ng panahon, kukunin mo ang pera. At lalayo ka sa akin hanggat maaari. Hindi ako sisuko ng ganoon na lang. Antonio, hayaan mong tulungan kitang maghubad. Sino ang nagsabi sa iyong isuot ang damit ni Violeta? Hubarin mo yan, umalis ka. Antonio, mahal kita. Hanggat tinatanggap mo ako, hindi ko alintana na maging kapalit ng iba. Karapat-dapat ka bang maging kapalit? Isang babaeng tulad mo na, sakim, mayabang, at puno ng panlilin lang. Kahit hubarin mo pa ang lahat ng damit mo at tumayo sa hindi man lang kita titingnan. Binaliwala niyo ako, hinding-hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Hindi ba ito ang disenyo na inihanda ni Antonio Lee para sa paglulunsad ng bagong produkto? Antonio Lee, dahil hindi kita makukuha. Ang bagong produkto ng Lin Group ay inakusahan ng pagnanakaw ng gawa ng iba. Ang pulisya ay nagsimula na ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya. Mama, tingnan mo ang mga netizen na ito. Naniniwala lang sila sa lahat ng naririnig nila. Hindi pa malinaw ang investigasyon at nagtatalo lang sila ng walang iniisip kung may utak sila. Noong binalangkas mo, si Violeta Zay, hindi mo sila madaling magagamit. Ikaw, Manahimik ka. Wala kang maitutulog. Nagpapakasaya ka pa rito. Kung bumagsak ang pamilya Lee, ano pa ang hihilingin mo? Martha Yi, Antonio, kumusta ka? Malinaw na ba ang investigasyon? Sinong bastardo ang naglabas ng sikret? masamang babae ka. Handa ka bang sirain ako? Ikaw nga talaga. Puta ka. Paano ka naglakas loob na makipagsabuatan sa iba? Para lokohin kami ng ganito. Kung alam ko lang ito noon, hindi ko sana pinapasok ang loob. Dapat hinayaan ko na lang si Violeta na magpakasal. Violeta Zay. Noong una, minamaliit mo siya. Paano? Ngayon, maaalala mo siya. Sayang. Ngayon, kahit lumuhod ka at dilaan siya, wala siyang pakialam. Ito ang ganti na nararapat sa inyo, isang pamilya ng mga lobo at tigre. Ikaw, babae, umalis ka sa bahay namin. Ang apo ko. Bata. Nasaan ang bata? Hindi ako nagbuntis. Mula simula hanggang katapusan, tanging ikaw lang, na baliw sa apo, ang maniniwala sa ganitong kalokohan. Oh, ano? Anong pakiramdam? Ang madismaya. Maria. Wala na ang apo ko. Baliw ka, talagang pinagsisisihan kong pinukaw kita. Kung wala ka, Ibig mong sabihin, kung wala ako, hindi sana kayo ni Violeta Zay umabot sa puntong ito ngayon. Antonio Lee. Iniiwasan mo pa rin yan.
Mas alam mo yan kaysa kanino man. Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo. Ikaw pa talaga ang nangangaral sa akin. Bakit hindi? Sinira mo ang buhay ko. Mula ngayon, mananatili ako sa pamilya ninyong Lit. Pahihirapan kita. Hanggang mamatay ka. Huwag mong isipin na makakalusot ka sa pagpapanggap na baliw. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya sa istasyon ng pulis. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ipadala mo ako sa kulungan. Ano ngayon? Mula ngayon, hindi ka rin ba mamumuhay sa isa pang bilangguan? Mawawala ang pag-ibig mo magpakailanman. Mamamatay kang mag-isa. Wala kang magiging anak. Ito ay tunay na ganti. Sana ay pinayagan ko na lang si Violeta na magpakasal. Sa ganitong paraan, ang pamilya Lee ay hindi sana nakaranas ng napakaraming masamang bagay. Si Violeta ay isang mabuting manuga. Hindi lang niya matutulungan si Antonio sa kanyang karera, kundi iginagalang din niya ako sa lahat ng bagay. Dr. Santos, tunay kang isang milagro. Mula nang kainin ko ang gamot na pagkain na inihanda mo para sa akin, ayos, gumaling ang insomnia ko. Napansin ko na, nitong huli, mas naging mamula-mula ang mukha ko. Ha ha ha. Nanay Lynn. Sa totoo lang, ang mga gamot na pagkain na iyon ay ginawa ni Binibining Cruz. Gumigising siya ng maaga at natutulog ng huli araw-araw. Ilang oras ang kailangan para gumawa ng isang gamot para lang mas makakain ka. Bakit siya na naman? Akala niya sa mga maliliit na pabor na ito, makakaakyat siya sa mataas na sanga ng pamilya Lee. Managinip ka na lang. Sa totoo lang, si Violeta Cruz ay palaging mabait sa akin. Nang pumunta ako sa isang social party, palagi akong pinagtatawanan ng mga tao dahil wala raw akong magandang panlasa. Tinulungan niya akong mabawi ang aking dignidad. Antonio, ang damit na ibinigay mo sa akin ay nagpakislap sa akin sa lahat. Sinampal ko ang mga mukha ng mga gusto. Pagtawanan ako. Siyempre, nagpuyat si Violeta buong gabi para gawin ito para sa'yo. Siya ang kampiyon ng Queen Fashion Design Competition. Alainan, gaano man siya kalakas, isa rin siyang may bahay. Mas maganda ba siya kaysa sa haute couture na ginastusan ko ng milyon-milyon? Sana narito pa si Violeta. Siguradong may paraan siya para lutasin ang krisis ng kumpanya. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Hindi ko siya pinahalagahan. Sir, si Binibining Cruz ay may labahan sa bahay. Kadalasan, siya mismo ang nag-aasikaso nito. Hindi niya kami pinapahawak. Ngayon, matagal na siyang wala. Gusto kong itanong, gusto mo bang linisin ito? Labahan? Ilang taon na. Paano nangyari na hindi ko alam na may labahan siya? Mahalaga sa kanya ang nasa loob. Maraming litrato ang kinuha sa amin ni Violeta. Ito ay, dito kita hinabol. Ito ang damit na suot niya, nang iligtas ko siya. Hindi ko inasahan na itatago niya ito hanggang ngayon. Ito ang engagement ring na ibinigay ko sa kanya. Violeta, pinutol ko na ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Ngayon, ito lang ang singsing na magagamit ko para mag-propose sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nagtagumpay ako sa pagtatayo ng sarili kong negosyo, siguradong bibigyan kita ng diamond ring. Okay ba? Hindi. Sa puso ko, ito ang pinakamaganda. Ano ang dinodrawing mo? Ito ay isang wedding dress. Elnan, gusto kong ako mismo ang magdisenyo ng wedding dress para sa'yo, tapos ipapasuot ko sa'yo sa kasal natin. Hindi masyadong maganda ang drawing. Hindi, isusuot ko iyan kapag pinakasalan kita.
Sabi ni Antonio. Nagustuhan niya ang mainit na kape na tinimpla ko. Sabi ni Antonio, ipagdiriwang natin ang kasal. Pagkatapos maging stable ang kumpanya. Sabi ni Antonio, sa hinaharap kahit lalaki o babae ang anak natin. Ang palayaw niya ay, Mahalin si Violeta. Ito ang mga inihanda, Violeta. Sabik na sabik. Siyang magka-baby. Violeta Xi. Violeta Xi, narito ang tseke para sa 10 milyon. Kunin mo ang pera. Lumayas ka agad sa harapan ko. 27 taong gulang ka na. Kahit gusto mong ibenta ang katawan mo, isipin mo rin, sulit ba ang presyo? Talaga bang iniisip mo na, gugustuhin niya ang isang segunda manong babae? Tanging isang hangal lang ang gugusto. Violeta. Naawa ako sa'yo, Violeta. Ay, nagkamali ako. Nanay, 3 araw nang nakakulong si Antonio sa bodega na yan. Hindi siya lumalabas kahit anong tawag ko. ano? Antonio, ako to. Buksan mo agad ang pinto. Antonio, Kanina ko pa siya tinatawag. Hindi siya sumasagot. Baka may nangyari sa kanya. anong gagawin natin? Nanay, lumabas ka. Antonio, anong nangyayari sa iyo? Antonio? Antonio? Bakit mo tinitignan? Ang manika na yan? Kung buhay pa ang batang yan, dapat malapit na siyang ipanganak. Nanay, sa tingin mo, mas kamukha ko ba siya? O mas kamukha ni Violeta? Anong bata? Anong pinagsasabi mo? Anong nangyayari? Si Violeta Zay, nabuntis siya tapos nakunan. Napakalaking bagay niyan. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Matagal na rin kasing nangyari yan. Hindi rin nagsalita si Antonio. Antonio, nangyari na iyan. Huwag ka nang masyadong malungkot. Nanay, tanga ba ako? Ano, ang anak ko? Ang anak ko, hindi siya ganyan. 3 araw ko na tong iniisip. Lumalabas na napakaraming masasamang bagay ang nagawa ko kay Violeta dati. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Anton, huwag kang ganyan. Anton, huwag mong gawin yan. Nawala siya sa akin. Nawala siya sa akin. Kasalanan ko. Si nanay ang nagpumilit na paghiwalayin ka. Ako na ang hihingi ng tawad sa kanya. Ihilingin ko siyang bumalik. CJ, Hindi na siya babalik. Hindi niya ako mapapatawad. Hindi niya ako mapapatawad. Hindi ako tao. naku. Anak, huwag mong gawin yan. Paano ako mabubuhay sa hinaharap kung gagawin mo yan? CJ, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin ko. Para pakiusapan siya at ibalik siya. Okay. Nanay, hindi yan ganoon kadali. Hinaranggan niya ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa aming pamilya. Nagbago na rin ang numero ng telepono. Hindi na natin siya mahahanap ngayon. Paano si George Lim? At si Eve Reyes, hindi ba sila may magandang relasyon kay Violeta? Hanapin mo sila. Ngayon, lahat sila ay nasa panig ni Violeta at hindi nila tayo tutulungan kahit kaunti. Kung gayon, pumunta ka sa bahay niya at sa opisina. Hindi ako naniniwala na ang isang buhay na tao ay maaaring mawala ng walang dahilan. Bilisan mo. Sige, aalis na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Kahit lumuhod pa ako, gusto ko pa ring pakiusapan si Violeta na bumalik. Okay. Si Violeta ay nagdaos ngayon ng kanyang personal na fashion show. Susunduin namin siya. Pagkatapos, ang fashion show ngayon ay nagtatapos dito. Salamat sa inyong suporta. Dito. May tanong ako. Ang mga damit na ito, bagaman napaka-artistiko, ngunit ayon sa aking pag-unawa sa merkado, ang kanilang estetika ay hindi nakakatugon sa pangangailangan ng publiko. Mama, mukhang may malaking talento si Violeta sa disenyo, ngunit hindi pa rin siya ganap na akma sa kasalukuyang mundo ng disenyo. Sa huli, matagal na siyang may bahay. Ano man ang mangyari, ako si Antonio Lin, ang kanyang walang hanggang kanlungan. Kakatanggap ko lang ng mensahe mula sa likod. Ang personal na damit ni Ginang Xi ay na-order na ng maraming French fashion magazine. Patuloy na lumalak ang dami ng order. Magaling. Alam kong, sa talento ni Violeta, tiyak na magtatagumpay siya. Kung mabigo ka, pwede ka lang lumangway pabalik mula sa dulo ng mundo.
Ang lumang kwento 800 taon na ang nakalipas. Kailangan mo pa bang banggitin ulit? Tama na. Tingnan mong mabuti. Mama, ang galing talaga ni Violeta. Talagang napakahusay ni Violeta. Ginang Zai. Ako ang direktor ng Paris Haute Couture Association. Lubos kong hinahangaan ang iyong talento. Taos puso ka naming iniimbitahan na mag-aral sa aming asosasyon sa loob ng 1 taon. Hindi. Sino yan? Anong nangyayari? Paano siya nakarating doon? Violeta. Antonio, may sasabihin ako sa'yo. Violeta. Patawad. Nagkamali ako. Nakalimutan ko ang pangako ko sa'yo. Binaliwala ko ang iyong mga pagsisikap. Inangkin ko ang iyong sakripisyo. Ako ang humarang sa iyong liwanag. At ikinulong ka sa aking hawla. Violeta, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sige na. Sino yan? Bakit siya nakikipag-ayos sa isang fashion show? Ang huling paghingi ng tawad ay hindi na makapagpapagalit sa mga sugat ng nakaraan. Kaya, hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad. Violeta, talagang alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako na patawarin mo ako. Tiyak na babawi ako sa'yo ng higit pa. Sige na. Violeta, ito ang pangako ko sa'yo. Ngayon, ibinabalik ko ito sa'yo. Gusto ko ang mainit mong kape. Gusto kitang bigyan ng engrandeng kasal. Bukod pa rito, mula ngayon, ang ating mga anak, anuman ang kanilang kasarian, ay magkakaroon ng pangalan, Amar Violeta. Ikaw, Ang mga alaala na nakatago sa maliit na bahay na yon, nakita ko ang lahat, kaya alam kong nagkamali ako. Violeta, Violeta. Lumuluhod ako para sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, isipin mo na si Antonio ay talagang nagsisisi. Pakiusap, patawarin mo siya. Pakiusap, kung wala ka, hindi mabubuhay si Antonio. Violeta, lumuluhod din ako sa'yo. Kung gusto mo, gagawin ko ang anumang gusto mo. Violeta, talagang alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin? Bumalik ka. Antonio Lee, pakiusap, pakawalan mo ako. 7 taon na akong nakakulong sa hawla. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo akong bumalik sa sarili kong langit. Ginang Zai. Ako ang direktor ng Paris Haute Couture Association. Hinahangaan ko ang talento ni Binibining Zai. Taos puso ka naming iniimbitahan na mag-aral sa aming asosasyon sa loob ng 1 taon. Hindi. Antonio, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo narito ngayon? Kung hahayaan mo siyang mag-aral sa ibang bansa, paano mo siya mababawi? Mama, hayaan mo na siya. 7 taon ko na siyang ikinulong. Panahon na para hayaan siyang bumalik sa sarili niyang langit. Salamat. Maestro, tinatanggap ko ang iyong imbitasyon. Lumabas na, napakasilaw niya. Sa ilalim ng malabong ilaw, Binabati kita, Gina. Ang personal na fashion show ay matagumpay. sa hinaharap, mananatili ako sa isang sulok kung saan hindi mo ako makikita at mamahalin kita. Violeta, nais kong lumipad ka ng mataas. Violeta. Binabati kita. Ang fashion show ay matagumpay na natapos. Nagpadala ako ng imbitasyon sa iyo. Bakit hindi ka dumalo? Ito ang pinakamahalagang sandali sa iyong karera. Paano ko naman kukunin ang spotlight mula sa'yo? Hindi ba? Matalino ka talaga. Ano? Magbibigay ka na naman ng singsing bilang regalo? Ang mga singsing ay hindi kailanman regalo. Ito ay sumisimbolo lamang ng isang kahulugan. Iyon ay, mahal kita. Violeta. Tatanggapin mo ba ako? Mateo, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero masyado ka pang bata, hindi mo pa alam ang gusto mo. Paano ko naman hindi malalaman? Mula nang una kitang makita. Nahulog na ako sa'yo. Minahal kita sa loob ng 7 taon. Dati, akala ko rin ay natagpuan ko na ang tunay na pag-ibig. Handa akong gawin ang lahat para sa pag-ibig na iyon. Ngunit sa huli, ito ay laro lamang ng mga mayayamang bata na naghahanap ng pag-ibig. Mateo, ayoko nang makulong sa isa pang hawla ng pag-ibig. Sige. Kaya kong maghintay. 7 taon na akong naghihintay. Kaya ko pang maghintay ng maraming 7 taon. Ipapakita ko sa'yo ang tunay kong puso. Papaniwalain kita na ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi lang isang panandaliang bugso.
Violeta Zai. Mateo, handa ka ba? Patawad. Violeta. Sinabi ng guro na, mag-aaral ka sa France sa loob ng 1 taon. Sa taong ito, ipapakita ko sa iyo ang aking mga pagbabago. Hindi mo kailangang magbago para sa kahit sino. Ang bawat isa ay isang individual. Hindi ito nakakabigay puri o nakakapagbigay kasiyahan. Hindi ito sapat na kaaya-aya, ngunit ito ay libre. Hindi na kailangang magbago. Hindi na kailangang ikumpara. Ako ay ako. Mula ngayon, 2 bagay lang ang gawin mo. Magsumikap at mahalin ang sarili mo. Huwag kang maging rosas na gusto ng lahat. Maging sarili, mong sunflower.